Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon, kaya samahan niyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa social media. Ang di umano'y balitang matapos ang pananahimik, Attorney Trixie Cruz Angeles binasag na ang katahimikan at di nakapagpigil na magsalita na tungkol sa mga isyu na binabato sa kanya. Pero bago natin simulan ang balitang ito, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sa isang Facebook Live ay tila pinasaringan ng nagbitiw na si Attorney Trixie Cruz Angeles, ang isang vlogger at di umano'y Marcos loyalist na si Maharlika. Ayon pa sa kanya, ay huwag na lamang patulan ng ganitong klaseng vlogger na mas lalo pang nagpapagulo sa sitwasyon, lalo na sa pamumuno ni President Bongbong Marcos Jr. Ito'y patungkol sa mga banat ni Maharlika laban sa kanya at kay First Lady Lisa Marcos. Matatanda ang hayagan ng pagkontra ni Maharlika kay Attorney Trixie Angeles nung siya pa ang press secretary at tinawag pa niya itong si Zoraida. Naging mainit rin sa social media ang pasabog ni Maharlika patungkol sa babaeng ahas sa palasyo na malapit umano sa Presidenteng Bongbong Marcos Jr. Hindi man ito diretsahang pinangalanan, ay kalat naman ito sa social media na si First Lady Lisa Marcos di umano na mismong may bahay ng presidente ang pinatatamaan nito. Labis namang ikinadismaya ng mga taga-suporta ng Marcos family dahil tila nagkakalat lamang ng chismis si Maharlika na wala namang basihan. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento patungkol sa balitang ito. Ayon pa sa kanila, nasobrahan na kasi si Maharlika. Dapat may respeto pa rin magsalita sa tao kahit babatikusin ng isang tao. Pwera na lang kung ang terorista o kriminal ang pagsabihan. Irespetado kumilos, manalita at may pinag-aralan yung binabatikos niya. Pati First Lady pa nadadamay sa mga pauso niyang ahas na salita. Dapat in person na lang siya makipag-usap kay President kung anong concern niya. Total, marami siyang connection sa palasyo, sabi niya. Gusto ko itong style ni Madam Trixie na kalmado at marespetong magsalita at sumagot lagi sa mga media o sino man pag ini-interview. Yan ang mapala ng mga hindi marunong mag-isip na nakakasira sa ating PBBM. Kala nyo sikat na kayo ha? Umayos kayo. Kung gusto nyo talaga aayos ang bansa natin, umayos kayong mga vloggers na interes lang naman lahat kailangan nyo. Pag hindi kayo napagbigyan, bunganga na kayo ng bunganga na di nyo alam nakakasira na sa PBBM at Pilipinas. Nakakasawa na kayo. Ako, pinapanood ko lang ang mga vloggers at iniintindi ang mga content nila. No need to mention yung ahas na sinasabi nila kasi alam naman natin na may mali sa loob ng Malacanang. Basta manood at mag-analyze sa mga sinasabi ng bawat isa. Mababaw man o hindi, nakapagbibigay din ng lead na matukoy kung ano na mangyayari. Sana lang manatiling mapagmatyag kung ano ang mga ganap sa Marcos admin. Hindi ako naniniwala na si First Lady Lisa Marcos ang ahas. Bagkos, nakakatulong pa siya sa administrasyon ngayon. Huwag na tayong mag-isip ng ano-ano dahil hindi naman yan totoo. Dapat love and peace ang lahat. End quote. Narito naman ang full video kung saan hindi na nga nakapagpigil pa at walang pagdadalawang isip na sinagot ni Attorney Trixie Cruz Angeles
ang mga isyu na binabato sa kanya. Panoorin at pakinggan ang full video. Dan Tang-an says, matanong ko lang po kayo about sa bumabanat kay Katunying, which is binabanatan po ngayon ng ibang PBBM supporters. Alam nyo, hindi po kami talaga sumasali sa mga maiinit na diskusyon between other vloggers. Tulad nga ng sinabi ni Sas, hindi na po tayo nasa high school, hindi po tayo kailangan na magkampi-kampihan o kailangan pang magkomento on an argument that involves two parties. So, while we may have personal preferences sa particular issues that each vlogger takes up, hindi po tayo, I don't think it is in our place para magkomento tungkol sa kanilang mga hindi pagkakaintindihan. Sabi ni Rowena Ginto, mas panoorin ko si Madam Brixie, may natutunan kesa sa isang palengkeran na walang ginawa kundi bumanat sa kapwa PBBM supporters. Alam nyo, wala akong kinagagalit sa kahit sino sa mga vloggers, and I would encourage everybody to, kumbaga, huwag natin palalain. Kung meron man silang hindi pagkakaintindihan, I think that every vlogger does a public service dun sa ating pag-exercise ng freedom of speech. Sana ginagawa natin ito para sa kapakanan ng bawat isa at lalong-lalo na para matututo ang ibang mga tao. So we all have responsibilities at dun sa pagpapalala ng problema between vloggers, it might not be doing anybody any good. Gayon pa man, irerespeto natin ang exercise ng freedom of speech ng lahat ng mga vloggers. So, even if sa tingin ko, hindi ako nararapat na makisali sa mga ganong klaseng komentaryo, wala rin po ako sa lugar na pigilin sila or makigulo po. Palalain yung problema. Attorney, halatang namamanage po, namamagamata mo. Everything is okay po sa situation. Sana everything is okay sa sitwasyon nyo. Actually, hindi po namamaga yung mata ko. Eye bags po yan. Sorry, kulang sa tulog. Pero, yung pag nagsasquint ako, it's because malayo yung aking sige na nga. But thank you. Alam ko na na concerned lang po kayo, kaya nababanggit ninyo yung maga ng mata ko. But I assure you po, hindi po yan maga. Lang po yun, puyat po yung tawag sa ganyan. Ayan. Okay. Sabi ni Ma'am Rowena Dinglasan, sana sagutin ko daw si Maharlika at oras na daw para ako ang bumanat sa kanya. Alam nyo, even those na bumibira sa akin, nirirespeto natin bilang kanilang pag-exercise ng free speech. Yun nga lang, sana they would stick to issues at hindi sila magkokomento about physical appearances or anything like that kasi medyo mababaw po yun at hindi nakakatulong sa taong bayan. Ngayon pa man, pag hindi pa siya libelous, hindi na rin ako kailangan mag-react. Bakit natin pag-aaksayahan ng panahon ang mga tao na hindi naman mabuti ang hangarin sa atin or sa taong bayan? Asahan niyo naman po na kung sakasakaling sa tingin ko tumawid na sa libel at may matindi na pong damage sa akin, edi kakasuhan ko na lang. However, like I said, as much as possible, ang tingin po kasi namin sa mga vloggers, lahat po ay may contribution. So, for the moment, it's best na hindi na lang po ako makigulo pa. Hindi naman po ako, kumbaga, hindi po nila naaabot yung ganitong level para masaktan pa ako. So, it's okay. Kung kaya natin, kung pinopromote natin ang malayang pagsasalita at pagpapahayag, then dapat we can take even the downside of the freedom of speech. Sabi ni Jade Kevin Santos, kung meron mang hindi pagkakaintindihan ang pro-government vloggers, that is for the benefit of our country, which the opposition failed to build up. I agree. So, huwag niyo nang isali sa gulo nila si attorney, sabi ni J.M. Santos, de Los Santos. Hindi kaya frame up. Sabi ni Zach Marcel, hindi kaya frame up para masira ang ama nila. Well, we cannot discount anything. Libre naman tayong mag-theorize, pero kailangan sinusuportahan natin yan ng ebidensya. Kung sakasakaling meron talagang nagpupuntirya kay Sec. Remulla, we need to be able to prove that at kailangan rin imbestigahan yung anggulo na yon. Hopefully, dahil may evidence or there's a reason for us to explore that possibility.
Sabi ni Mario Carino, welcome back. Nakakalungkot yung nangyari kay Chief Justice Boying. Hindi po, Justice Secretary po, si Sec Boying Remulla. Ang Chief Justice po natin ay si Alexander Hesmundo. Sabi ni Dick Villanueva, oops, nawala ako. Ayun. Sabi ni Dick Villanueva, nawala na po yun. Yan ang nagustuhan ko sa vlog mo. You remain fair sa content. At syempre nawala. Bakit gano'n? Hindi ko makita yung complete comment ninyo. Gayon pa man, maraming salamat sa sa inyong pagpansin. Now we will do our very best to remain as fair as possible to all parties concerned. Hi kay Maria Shinohara. Good evening, sabi ni Remy Senon Evangelista. Sa bagay, sayang nga ang panahon mo kung papatol ka sa perpektong nilalang. Siya na ang pinakawalang kapintasan. Alam nyo, kadalasan din po kasi, may mga vloggers na meron kaming common friends. At nasasaktan yung mga kaibigan namin kung kami yung mag-aaway. So mabuti nang wag na lang pumatol sa mga ganon. Now minsan, hindi naman sa pumapatol kami, but sometimes we will correct certain things. Pag sa tingin namin, nakakamislead na masyado. Halimbawa, merong isang YouTube vlogger na sinasabi na inamin ko daw na may mga bayarang vloggers. Nakakaloka yon. That is an outright falsehood. It's a lie. And ang gusto niya ay kumita siya doon sa kanyang kasinungalingan. Now, mali po yon and malisyoso yung pagkakalagay niya, pagkakasabi niya yon kasi kinukuha niya sa isang post dito sa Luminous na maliwanag naman nang nanggaling kay Attorney Ahmed. Furthermore, nakalagay dito sa Luminous nung wala po ako dito na I was on leave at hindi ako responsable para doon sa mga pinopost ng aking mga kasama dito. Further, even more, alam nila na hindi po mabago yung pangalan ng Luminous dito dahil hindi kami pinapayagan ng Facebook. So, dun sa mga nagtatanong tungkol dun sa aking pagserbisyo sa gobyerno, as much as possible po, hindi ko po muna i-discuss yan kasi it is not, hindi po maganda. So please don't expect me to make any bad comments or even critical comments pertaining to anything that happened to me or even to bother to explain. Sa ngayon, hindi po natin i-discuss yung dating naming serbisyo maliban lang kung ito ay neutral in nature at hindi po and it cannot be taken against this administration or any person within the office. Hindi din po kami nagko-komento o nag-evaluate tungkol dun sa mga taong naiwan namin doon o yung mga tao ngayong namamahala sa dati naming tanggapan. It's just fair para makapagtrabaho ng maayos at makamove on at hindi tayo magpo-cause ng problema or conflict dito sa doon sa isang tanggapan na mahalaga sa ating pamahalaan. Let's just keep things fair, and it would not be fair rin kasi to do that right now. Hayaan po natin na makapagpatuloy ang tamang serbisyo sa gobyerno. Sabi ni Ma'am Mariam Clarion, we miss you live. Tatalino na naman kami ngayon dahil sa mga lessons learned galing ninyo. Maraming salamat din po. But we do not claim to be perfect here, ha? Sometimes nagkakamali din po kami, pero ina-assure namin po kayo na kung sakasakaling may mahuli kaming sinabi, we will issue a disclaimer and correct it immediately para hindi po tayo lahat magsasuffer from that mistake. Sabi ni Rowena Aves, you don't have to explain. We're happy to see you vlogging again. Let's move forward. Sabi ni Sephiroth Crescent, huwag nang pansinin ang baby vloggers. Well, actually, ayoko namang silang hindi pansinin because I see the service also that they're doing and their attempts to, well, they're not attempts, their willingness to improve themselves and to be better at what they do, to get more information and to discuss this with the public. Kumbaga, what we want to do is encourage people, encourage the vlogging and all that because one, it's not wrong, and two, we like the idea that people can discuss, that there are fora for people to discuss how our government is being run. Isa po itong obligasyon natin bilang mga mamamayan na makialam sa ating gobyerno. Now, sometimes hindi natin gusto yung opinion ng ibang mga tao, and that's all right. But, wala tayong karapatan na patigilin din ng ibang tao. So, ang gusto ko lang masabi is that we respect all the vloggers and respect their opinions. We will not necessarily agree. Okay? And if meron kaming nakikita na sa tingin namin
ay hindi tama o may iba kaming appreciation dun sa problema, then magpapahayag din tayo tungkol doon. At yun na nga mga kababayan, At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.